Nasakang buong sambayanan matapos mabigong makalusot si Pangulong Kuting Jr. sa tinatawag ngayong ICC drama. Ayon sa mga ulat, bigo ang administrasyon na pigilan ng pag-usad ng imbestigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng umano'y mga krimen sa digmaan kontra droga. Hindi rin umano naging epektibo ang mga diplomatic at legal na hakbang na isinunslong ng kampo ni Kuting upang mapigilan ng mga kaso. Samantala, isang nakakagulat na development ang biglaang pagpasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa eksena. Ayon sa ICC, kabilang si FPRRD sa mga kinukonsidera sa ilalim ng humanitarian grounds dahil sa umano'y lumalalang kondisyon ng kanyang kalusugan. Dahil dito, pinayagan siyang makauwi ng Pilipinas matapos ang ilang buwang pananatili sa ibang bansa upang maiwasan sa pag-aresto. Ngayon pa lang kanya-kanya ng reaksyon ang publiko. May natuwa, may nagduda at maraming nagtatanong ano ang susunod na hakbang ng gobyerno sa gitna ng sablay ng taktika ng ICC at ano ang magiging papel ni Duterte sa pagbabalik niya sa bansa. Abangan ang mga susunod na ulat habang patuloy naming tinututukan ng bawat galaw ng istoryang ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. ICC po, kahapon may nilabas na statement na Philippine authority talaga yung nag-decide kung paano manadala si Pangulong Duterte doon. So, parang wala na po tayo dapat pag-usapan dito eh. Parang mali na po talaga at dapat may managot po dito. Sa tingin niyo po ba, kaya po dinidelay yung hearing dyan sa Hague dahil alam nila na malilintikan sila dito? I don't think dinidelay na Aida. To be fair with the Hague, okay, with the ICC. I don't agree with the ICC dun sa kanilang interference in our internal affairs or domestic affairs of the country. I don't agree with that. I question the ICC na bakit mga tulad ng bansa natin ang kaya nilang mag-interfere at kaya nilang mag-aresto ng former president when in fact there are other president in this world, like for example Netanyahu, na hindi nila mahuli-huli. At Netanyahu is traveling from one country to the other, and even Netanyahu is traveling to a country that is a member of the ICC pero walang magawa ang ICC. Pero dahil maliit na bansa tayo, hindi tayo ganun ka-powerful, kaya nilang gawin ito sa atin. So I don't agree with the ICC. But in these things. Pero in fairness to the ICC, inamin naman talaga nila, sinasabi nila na hindi kami ang dapat i-blame kung bakit na-aresto ang inyong former president because it's the Philippine government. So it means it's Marcos Jr. and his government. Sila talaga ang nag-orchestrate na maaresto si former president at madala sa The Hague. The Hague was just nabaliktad nga eh. Kung titignan mo yung senaryo, parang nabaliktad siya na ang The Hague na, ang ICC na ang nag-cooperate sa Philippine government para maaresto si former president. Kasi dapat baliktad, 'di ba? You will not cooperate, ICC will pursue, pero nagbaliktad. Sila ang nag-orchestrate. Kaya ang ICC, nag-issue din ng warrant, pero late na nga ang issue ng warrant. Pero hindi naman delay actually ang hearing sa ICC. Yung September po? Yung September po? Okay. September talaga yun. Kasi sa ICC, one thing that you have to know, Master Judea, ang pre-trial hindi actual trial. If you really study the ICC and also yung iba nilang mga kaso na tinatakel, ang pre-trial will last for almost 2 years yan na magpe-pre-trial. Yun ang normal na pacing ng ICC. Tapos, after the pre-trial, mag-start ang trial mo. Ang upper trial. So, ang tanong lang dito, nakaschedule na ng September, pero I really hope na yung team ni PRRD, ni President Duterte, na legal team niya, na lima ata lawyer, they will already do something. Like, they will already do something like, for example, filing petition na mauwi si former president. Kasi may magpa-file ka ng petition, i-review pa yan ng mga judges, at syempre, titignan pa nila, iisipin, magkukonvene pa yan and all that. It takes it's a process. So,
ang hope ko lang is kung gusto nating maibalik si PRRD even before September or after September, kasi September ang next pre-trial is, dapat may ang ating hopefully yung ating legal team ni PRRD na sila, gumagawa na sila ng hakbang ng mga petition na file nila sa ICC na mapawala, it's either mapauwi siya probationary or humanitarian grounds or mapadismiss ang kanyang kaso sa ICC. Yes po. Pero it's a process, Master Judea. Hindi siya pwede na ganun-ganun lang. May proseso. At kaya kasi sinasabi ni 'di ba? Sinabi ni PRRD kay BP Sara, tapos sinabi naman ni BP Sara sa interview na wag sa mga supporters ba na hayaan niyo ang proseso tumakbo. Yes. Kasi alam PRRD yan dahil lawyer siya, prosecutor siya. So alam din niya na may proseso. Yeah. Okay. Ito pong interim release, kung tutuusin, kung halimbawa ito pinag-uusapan na ng mga abogado ni PRRD at ng ICC, sa tingin ko malaki ang pag-asang makauwi ni Pangulong Duterte, kasi alam naman natin na hindi talaga nasunod yung proseso dito sa Pilipinas, Prof. Malaki. Una, walang due process. Pangalawa, we're not anymore a party to the ICC in terms of jurisdiction. Wala nang jurisdiction ng ICC since March 2019. Pangatlo, hindi nasunod yung Article 59. Pang-apat, may complementary principle ang Rome Statute na the ICC would only be interfering in a country or in a state if the state is a failed state. Or it means hindi nagfa-function ang mga judiciary and mga courts niya. Failed state meaning siya talagang magulo at walang judiciary na nagpa-function. So, hindi naman ang Pilipinas ganun. At may iba pang grounds, I think, that they can invoke yung mga lawyers. Pero ito yung tatlong, I think, basic and fundamental na pwede nilang i-argue sa ICC para, una, either mapawalang visa yung kaso or ma-stop na yan, kumbaga, or pangatlo, mapauwi si PRRD in a probationary or a humanitarian grounds for that matter. Kasi actually pwede ring i-invoke ng mga lawyers ng ni PRRD yung humanitarian na issue kasi he's already 80 years old. Yes. At saka may for humanitarian grounds actually, pwede siyang umuwi at kung magkakaroon man ng pre-trial or trial, pwede naman na online. Kasi doon nga sa unang pre-trial, nag-online lang, di ba? Yes, hindi naman siya pumunta sa court, naka-online lang. Then it means it can be done. And then he can stay in his house in Davao City and probably, okay, fine, may mga siguro may mga magmo-monitor sa kanyang movement na nandyan lang sa Pilipinas. Okay naman yun eh. Pero ang sinasabi ko lang, may proseso yan. It has to be filed as petitions to the ICC court. And I really hope that yung legal team ni PRRD is doing it already or preparing for it na. Kasi the earlier the better. Alam mo 'yon, pag ganito kasi legal case yan matagal yan May mga review pa yan, may magko-convene pa yung mga judges diyan. So I hope na the earliest na ma-file nila yung mga petitions kung ano man yung balak nila ma-file na nila para naman hindi tumagal si PRRD dyan sa ICC. Yeah. Opo. Dito po naman sa naging pahayag, kasi alam natin si President Donald Trump, meron siyang nilagdaan na executive order, di po ba? Prof, kaugnay niyo dito sa kung sino man yung makikipag-ugnayan sa ICC, merong sanction, pati nga yung ICC merong sanctions, no? And may nabanggit si Senador Bato de la Rosa na parang sinabi niya na dapat ding na magpataw ng sanction dito sa mga individual na nakipag-ugnayan sa ICC. Kasi mismo sa bibig ni Marcos Jr., sabi niya ilang libong pagkakataon na niyang nabanggit na talagang pwedeng makialam ang ICC sa bansa. Yet, doon sa naging pagdinig ni kahapon ni Senador Amy Marcos, nabanggit niya na meron ngang mga ugnayan, nakipag-ugnayan yung mga taga-ICC dito sa mga Pilipino. Nakikita niyo po ba, lalo na kung ibibigay yung mismong report ng komite doon sa US government? Nakikita niyo po ba yung possibility na ganyan ang mangyari po, Prof?
Well, ito ay I will be more objective about these things, okay? And I will give you a realistic perspective on these things. Okay. May EO kasi si Trump sanctioning the ICC. So, ibig sabihin, sinasanction niya yung ICC. But one thing that you have to remember, the United States is not a party to the Rome Statute. So, hindi siya member ng ICC or in a way. So, if in terms of clout, since hindi ka member, in terms of pressure, that is, well, it depends. Pero at the end of the day kasi, walang ganon masyado na official na pressure kasi hindi nga member. Pero, ang maganda lang sa United States, it's still a superpower. And it is a superpower. So in a way, may diplomatic and political influence yan when you talk about pressure, even though it's not a member of the ICC. Ngayon, ang kanyang EO kasi, ang sinasabi ng EO na yon is yung dinadirect niya. Kumbaga, kami, United States, were sanctioning ICC. So dapat ang aming mga allies, quote-unquote military allies, and one of that is the Philippines, we're an ally of the United States when you talk about military kasi may MDT. Dapat kayo din, huwag kayong sumunod dyan sa ICC at isanction nyo rin. Pero ang ginawa kasi ni Marcos Jr. is kabaliktaran, di ba? Sinurrender niya sa ICC si former President Duterte. Which is in fact, dapat hindi. Kasi as an ally of the United States, hindi ka susunod. Kasi hindi ka sumusunod yung big brother mo quote-unquote, under Marcos Jr. Kasi totoo naman, leaning to the United States siya, di ba? So dapat hindi siya sumunod. So ngayon, ang tanong, how this EO ni Trump will impact the Philippines with reference to the ICC arrest of former President. Pero ang tanong kasi, kanino dapat mapunta yung pressure? The pressure of the EO should fall down on Marcos Jr. Kasi siya ang presidente ng Pilipinas ngayon at siya ang dapat sumunod dun sa EO na yon na sinanction ng United States, sinabi ng United States, allies ko, huwag kayong susunod dyan sa ICC. Dapat Marcos Jr. did not follow or did not even do anything na magkaroon ng interference ang ICC. Pero iba nga yung ginawa niya. So ngayon, ang tanong ko lang is, ano ang gagawin ng United States in this regard? Ano yung gagawin niya? So ang tanong, anong gagawin ni Trump or ng gobyerno ni Trump to pressure and to penalize Marcos Jr. Kasi as an ally, hindi siya sumunod dun sa kanyang quote-unquote big brother. So yun yung tanong ngayon. Pero as to US pressuring the ICC, that is another matter. Kasi at the end of the day, United States is not a party to the ICC. Hindi siya member. Ang kanyang diplomatic and political influence is there, but still, mas maganda kung member siya. Pero ang EO kasi, it applies to allies. So ang tanong ngayon, anong gagawin ni Trump? Kasi hindi niya sumunod si BBM doon sa EO Kasi EO yan dapat ini-encourage lahat ng allies na, forget about ICC. So ganun siya. So ngayon, yun ang titignan natin. Ano ang gagawin ng Trump administration on that note? Kasi wala pa namang nangyayari. Pero you have to remember you have to remember that this United States has its own interests as well in the region. And when you talk about geopolitics, alam naman natin na there is a competition and rivalry between great powers at the moment, and that would be China and the United States. And sa Asia Pacific, really, under Marcos Jr. administration, the United States capitalizes on the Philippines as its proxy against China. And one thing that you have to remember too, I'm not saying that Trump will do this, but what you have to remember is the United States is a state and it's a country. It has its own national interest. And at the end of the day, any country will protect its national interest first before the interest of other countries. So yun yung dapat nating tandaan. So ibig ko lang sabihin, we should have manageable or managed expectation from the United States with reference to the ICC arrest ni PRRD. Kung put pressure siya kay BBM to do something na maibalik si PRRD sa Pilipinas or not. Kasi yun ang hindi natin alam. Kasi ako, very realistic ako when you talk about geopolitics na. Kasi this involves geopolitics already. So hindi na siya domestic. So at ako, realistic din ako na Trump will always protect the national interest of the United States. And the national interest of the United States, we don't know if
yung ICC arrest ni PRRD is complementary to the national interest of the United States. Kasi ngayon, ang nangyayari sa Pilipinas, if you really look at what is going on when you talk about defense and military, una, may lumabas, di ba? 5.58 billion US dollars na arms sales na inapprove ng State Department ng United States to the Philippines. That is good for the United States, sa deep state nila. Because it's arms sale. But it's not good for us actually. So, may mga bagay ka. Pangalawa, upcoming ang balikatan or exercise mo, the United States will be deploying Typhoon missile systems to an anti-missile system. There's still yung Indo-Pacific strategy ng United States it would be alive in a matter of time after masettle ni Trump ang peace deal with Russia. Sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Wala pang isang taon mula nang maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay, nakalaya si Roderick Aguinaldo matapos na mabigyan ng royal pardon ng hari ng Bahrain. Agad na ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aguinaldo kasama ng 15 pang OFWs. Alam nyo hari ng Bahrain yun. Matindi ho ang batas sa Bahrain. Talagang buhay mo ang kapalit. Pero nagawang solusyonan ni Pangulong Duterte. Ganon ang isang leader. Kayang ipaglaban hanggang dulo yung kanyang mga sinasakupan. At nire-respeto siya ng ibang bansa. Panahon ngayon nga. Masasabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Ibinunyag naman ni Pangulong Duterte kung paano nailigtas sa parusang bitay ang Pinay overseas worker na si Jennifer Dalquez sa UAE. Ayon sa Pangulo, tinakot niya ang mga opisyal ng UAE na ipatitigil ang employment doon oras na bitayin ang ating kababayan. What I'm trying to say is, kung hindi ka walang mangyari talaga sa bayan na ito. Totoo lang. If you cannot save, you better behave. Ganito ang luha ng hustisya, ng kalayaan, at ang muling makapiling ni Jennifer Dalquez ang kanyang pamilya. Sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak, ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Sabi ko kasi, sabi ko, tayo ninyo yan. Sabihin ko sa inyo. Nagpis ang magkakapatid na Dimapiles. Kaya grabe ka mahal ng OFW si Pangulong Duterte, no? Nang makumpirmang kapatid pala nila si Joanna Daniela Dimapiles ang natagpuan sa loob ng freezer sa Kuwait. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Parang pinirito ang gilitsyon. Grabe, alam nyo, yun yung isa sa pinakagumimbal din sa Pilipinas, yung kababayan natin na isang taon na palang patay na nilagay sa freezer. Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? Potang inaplinansa yung katawan. Kawawa naman. There will be no more recruitment for especially domestic helpers. Wala na. Pinamamadali ni Pangulong Duterte ang repatriation o pagpapauwi sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa bansa. Hinatulan ng bitay ang mag-asawang pumatay sa OFW na si Joanna Demafelis. Yan pa, ito pa yung pinakamalupit dyan. Yung mga tiga-ibang bansa ang nababaliktad nung panahon ni Pangulong Duterte. Talagang hindi niya hinahayaan
na mapahamak yung mga kababayan natin OFW. Tignan nyo dito sa parting to, yung mag-asawa pa yung nahatulan ng bitay. So tuloy natin. Sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ng Pilipinas ang ipinatupad na OFW deployment ban sa Kuwait. Umaaksyon si Bin Santos. Nabawasan daw kahit paano ang bigat na nararamdaman ng mga kaanak ni Joanna Demafelis, ang OFW na pinatay at itinago ng kanyang mga amo sa freezer sa Kuwait. Bitay kasi ang naging hatol ng korte sa Kuwait sa mag-asawang sospek na sina Nader Esam Asaf at Mona Hasun. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang mahigit 100 OFW na umuwi sa bansa mula Kuwait sa Naiya kagabi. Sila ang nag-apply ng amnesty kasunod ng anunsyong total deployment ban sa nasabing bansa. Hindi ko nagustuhan at saka hindi ko na masikmura. Sabi ko, pauwin mo lahat. Walang pera, mag-knockout ng aeroplano kung sino dyan, basta pauwin mo lahat. I'd like to say that again, welcome. I love you as a Filipino. Mahal ko kayo. Hindi po ako papayag na samantalayin kayo. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Ito naman. Ito yung pangulo nyo ngayon. Pakinggan ng maigi. Saksak sa inyong kukuti. Pakinggan. Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge d'Affaires Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada alinsunod sa lokal na batas. Naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. We tried everything, and for many years, and the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Deserved daw. Putangin na mo. Noong panahon ni PRRD, biglang napasulpot si Kevin Hart. Deserve ng Pilipino, ng kababayan natin yung nangyari sa kanya doon. Baka kaya niya pinatay yun dahil baka pinagtatangkaan din siya. Yan, ito yung tunay na ebidensya na talagang walang pakialam ang administrasyong Marcos sa mga Pilipino. Ang liwanag Ang liwanag na sinabi. Pamilya nito o sa embahada alinsunod sa lokal na batas. Naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. Hindi mo, alitan lang pala to sa pera. We tried everything and for many years. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Ay, naku mo. Actually, deserve. Ang lupit mo, Marcos. Palakpakan natin. Tindi. Grabe. Noong panahon ni PRD, yung mga OFW, ililigtas niya. Panahon ni Marcos, deserve daw ng mga OFW. Tapos nung nakaraan, parang may pinauwi na naman sila ng mga OFW. Alam nyo kung bakit ano. So doon wala tayong problema sa na tinulungan nila yung OFW. Ang problema natin doon ay yun ay isang malaking katotohanan na isang propaganda lamang. Para hindi magalit ang lahat or may conditioning na naman. Para hindi magalit yung mga OFW na parang may papamukha lang na, uy, di namin kayo pinapabayaan. Ito, pinauwi namin yung iba. Parang ganun. Kasi alam na nila na magagalit ang taong bayan pag ang mga OFW kapag inilipad ng Netherlands si Pangulong Duterte. Grabe, no? Ang lupit talaga, ang lupit. Palakpakan natin, no? Palakpakan natin si Pangulong Duterte, hindi si Marcos, ha?
Grabe, doon tayo. Yan ang isa, yung sinasabi ko sa inyo na isa sa mga ebidensya, isa sa mga alas ng mga Duterte, yung ganyang pagmamahal sa ating mga mahal na hero abroad OFW. Tsaka ako po ay nagpapasalamat din sa mga kababayan natin, hero abroad OFW sa mga panig ng mundo, na talagang naglaan ho kayo ng oras. Alam ho namin na yung ginagawa nyo ay dapat ay ikakaano nyo na lang yan. Yan na lang po yung oras ng pahinga nyo. Pero inilaan nyo pa rin po kay Pangulong Duterte. Kami pong Banateros Brothers ay lubusong nagpapasalamat sa ginawa nyo at talagang saludo po kami sa inyo sa inyong malasakit sa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kung saan ay talagang nakatikim o ipinapatikim po ng taong bayan kung gaano nila kamahal si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito po, panoorin natin. Freedom Park sa Davao City dinagsa ng di lamang mga taga-suporta kundi mga nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang buong detalye mula kay Jean Domingo. Sa kapila ng distansya na nanatili ang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino, kabilang na mga Davaoenyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patunay na dito ang selebrasyon ng kanyang kaarawan na sinalubong ng kanyang mga taga-suporta sa harap ng kanyang tahanan. At maging sa Freedom Park sa Davao City, dumagsa ang taga-suporta ng dating Pangulo upang ipakita ang kanilang patuloy na suporta at pagpapahalaga sa taong tinuturing nilang pinakamabuting Pangulo ng bansa. Daming tao. Siguro kini ang pinaka sa 18 na yan, kini dyan ang pinaka-historic siguro kay tibuok na siya nag-celebrate. Siguro mga na lang po siguro niyang ikabalos sa mga tao nga mo-attend o king ani to show sa love kay former president. And especially ang love niya sa LGBT sector. Actually, for me, it's not just a celebration. No? This is my attendance here is to show that I have loved the former president, and this is also for me to be thankful for him for what he did to our country. Sana magpakatatag siya at magpakatatag siya. This is just a trial. So, inshallah, he will be fine and he will be back home soon. Sa naturang pagtitipon, makikita mga taga-suporta na may bitbit na tarpaulin, kandila at larawan ng dating Pangulo. Simbolo ng pasasalamat, pagbati at pangungulila. Alam nyo, etong nangyaring to, malaking sampal to kay Marcos Jr. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!